Magandang araw po. Muli tayong magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral. At sa pagkakataong ito ay titingnan natin ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 9:38. Kung mapapansin po ninyo, ay binabaybay muna natin ang mga salita ng Panginoon sa aklat ni Mateo. Mamaya ay tingnan natin sa iba't ibang dako, lalo na sa mga ebanghelyo, pero meron din sa mga ibang lugar na makakakita tayo na tila pautos na sinabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Mateo 9:38. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. May pagkatalinghaga ang sinabi na ito ng Panginoong Hesukristo, subalit makikita rin naman natin ang diretsahang kanyang pagsasabi na manalangin tayo ng manggagawa sa Panginoon. Nais kong maunawaan natin na may tatlong uri ng tao kaugnay sa pag-aani. Una ay ang mga aanihin. Ito ang mga tao na wala pa sa kaharian ng Diyos. Pangalawa ay ang mga sasanayin. Tayong lahat ay dapat dumaan sa pagsasanay at ako'y naniniwala sa ngayon na kayo ay nag-aaral sa mga bagay na ito ay bahagi ito ng inyong pagsasanay upang mapunta kayo doon sa pangatlo. Ano ang pangatlong uri ng tao kaugnay sa pag-aani? Ito po ang pangatlo. Sila ay ang mga mag-aani ng aanihin. Ang manggagawang ito ay nakikita ang lawak ng aanihin, nag-aasam na nawa ay maraming makapasok sa karyan ng Diyos, mahal nila ang Diyos at mahal din nila ang tao, taglay nila ang puso ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo na ayaw nilang may sino mang mapahamak. Maganda pong maunawaan natin ang katotohanan iyon. Kailangan ay may puso tayo na katulad ng puso ng Diyos na nais niya na walang mapahamak. Nais niya na lahat ay maligtas. At alam naman natin na hindi passive ang Diyos sa bagay na yan. Yan ang dahilan kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak at makikita naman natin ang Panginoong Kristo ay willing din na magsakripisyo para iligtas ang sangkatauhan. Naway magkaroon tayo ng pusong ganyan. Punta muna tayo dito sa tanong na inyong pag-uusapan. Saan mo may sasalamin ang sarili mo sa tatlong uri ng tao? Aanihin, sasanayin, manggagawa. Aanihin, sasanayin, manggagawa. Muli niyong i-pause ang video na ito at kayo ay mag-uusap-usap. Muli tayong magbabalik. Nawa naging tapat kayo sa inyong ginagawa na makita ang inyong mga sarili sa liwanag ng salita ng Diyos. So saan po ninyo nakita ang inyong sarili? Kayo ba yung aanihin pa, wala pa sa kaharian ng Diyos? Kayo yung nagsasanay o sasanayin? O kaya kayo na yung manggagawa? Ano kayang uri ng manggagawa ang nais ng Diyos na idalangin natin? Ano kayang uri ng manggagawa ang nais ng Diyos na idalangin natin? Mahalaga na alam natin ang katotohanan ito sapagkat tayo po yung sinasabihan niya na humingi sa Diyos ng mga manggagawa. Number one, mga manggagawang handang humayo. Mga manggagawang handang humayo. Sa tinatawag na Great Commission, ang salitang humayo ay isang gawain na may kasamang kilos. Mayroon ding iiwanan. Kung magkagayon, ang gawaing ito ay para sa mga taong handang iwanan ang ilang aktibidad at personal na ginagawa upang tuparin ang nais ng Diyos. Malinaw ba sa atin ang bagay na yan? Kailangan ikaw ay handang umalis sa iyong komportableng kinalalagyan, meron kang iiwanan, meron kang pupuntahan, at sa mga susunod ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Panginoon na sa ating paghayo ay para tayong mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Pangalawa na uri ng manggagawa ay payag magsanay. Payag magsanay. Mga manggagawang payag na magsanay.
Katulad ng mga alagad ng Panginoon, sila ay sinanay bago iwanan sa kanila ang gawain. Pag-aralan ninyo ang buhay ng mga alagad at makikita ninyo na malaking sakripisyo ang kanilang ginawa. Kaya naman ang Panginoon ay maingat sa pagpili sa Kanya. May kanya-kanyang pinapila ng mga ito, subalit kailangan silang pumapayag na magsanay. Alam natin na yan ay naganap sa loob ng mahigit 3 taon bago iwanan sa kanila ang gawain. Tandaan lang natin ang isang katotohanan na wala pong tao na kaya niyang i-disciple ang kanyang sarili. Wala pong ganon. Kailangan ay may magtuturo sa atin. Ito yung magtuturo sa atin na tinuruan din. Meron pong pattern ang ginagawang mga alagad ng Panginoon Kristo. Nabanggit ito sa 2 Timoteo 1:13. Nabanggit yung salitang pattern diyan na nangangahulugan mula doon sa mga tinuruan ng Panginoon na mga alagad, sila rin ang gagawa ng mga alagad. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila, yun ay dapat gawin. Tandaan din natin ang katotohanan ito na tila yung pattern na yan ay matagal na nawala. Kaya ang dami-daming naglabasan, akala mo totoo sila. Alam niyo po, babalik lang tayo sa buhay ng Panginoon Kristo at sa buhay ng mga alagad kung gusto nating makita kung ano ang tama. Ang daming kaisipan ng mundong ito na nakapasok sa gawain ng Diyos. At dahil ang mga tao ay may kaisipang makamundo, ito ang tinatanggap nila. Yung iba naman ay talagang sinadya na gamitin ang sistema ng mundong ito at ang mga tao na kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos ay hindi nila nadidetect ang bagay na ito. Nais ko pong malaman ninyo na ang aking pagtuturo ay tinatawag kong Apostles' Doctrine. Apostles' Doctrine. Galing sa mga alagad ng Panginoong Kristo, sila yung tinuruan niya sa mahigit 3 taon at ganun din naman na sila yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ang dami-dami pong mga reformation ngayon, mga katuruan na kung saan-saan ang galing. Bumalik lang tayo doon sa katotohanan yon, yung binanggit sa Gawa 2:42. And they continued steadfastly into the apostles' doctrine. Ulitin ko po na tinatawag ko ang aking mga tinuturo na apostles' doctrine. Ano ang katuruan mo? Ano ang nais mo? Dapat ay bumalik tayo sa simpleng yon. Balik tayo dito sa mga uri ng manggagawa na kailangan. At tayo ay nasa pangatlo, mga manggagawang umaasa sa banal na Espiritu. Mga manggagawang umaasa sa banal na Espiritu. Kung titingnan niyo ang buhay ng Panginoon, siya ay nagministeryo lamang sa edad na 30, iyan ay pagkatapos na bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Sabi ko nga po, ang Panginoon ay hindi siya magmiministeryo na hindi siya bababaan ng banal na Espiritu. Hinintay niya ito sa loob ng 30 years. Nagkarpintero muna siya. Alam niya na maliban sa banal na Espiritu ay hindi niya magampanan ang kalooban ng Ama sapagkat siya ay buong-buong tao nung naparito. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang dahilan kaya kailangan niya ang banal na Espiritu. Alam niya ang sinasabi ng Biblia na it's not by might nor by power but by the Holy Spirit saith the Lord. At yan din naman ang ipinaranas niya sa kanyang mga alagad. Ayaw niyang pahayuin ang mga alagad hanggat hindi bumababa sa kanila ang banal na Espiritu. Alam ng Panginoon na kundi magresolba sila sa kagagawan ng tao, ay hindi nila magagawa ang nais ng Diyos. Ganun din naman na aatras sila maliban sa sila ay magtaglay ng Espiritu ng Diyos. Makikita natin sa Gawa 1:4-5 na ayaw pahayuin ng Panginoon ang mga alagad at doon sa Gawa 1:8 ay sinabi niya, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem,
Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Nang bumaba ang banal na espiritu sa mga alagad na ito, ay makikita natin walang makakapigil sa kanila. Kahit banta ng kamatayan ay susuungin nila dahil sa tapang at boldness na ibinibigay ng banal na espiritu sa kanila. Isa pang uri ng manggagawa ay ang mga manggagawang mahabagin. Kailangan ay may puso ang mga ito sa taong nangangailangan. Sugatan ng mundong ito. Nais kong sabihin sa inyo na malaki ang problema ng mundong ito at yan ang kasalanan. Maliban na makita natin ang katotohanan ito, ay hindi natin kahahabagaan ng mga ibang tao. Pero dahil kasalanan ang problema ng sangkatauhan, at ito ang magdadala sa kanila sa kapahamakan kahit pa sila'y mayaman, kontento sa buhay, ay dapat na alam natin na sila ay patungo sa walang hanggang kapahamakan kapag hindi sila nasagip sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Sa pamamagitan din ng ating pagiging mahabagin, ay alam natin na tayo ay may pusong katulad ng Panginoong Kristo. Malala ko na sa Biblia, nang makita ng Panginoon ang maraming tao, ay nagkaroon siya ng puso sa kanila. The Lord had compassion on them. At dapat ay ganun din po tayo. Ang susunod na pangangailangan, ito po yung ating panglima na uri ng manggagawa, ay mga manggagawang masipag. Mga manggagawang masipag. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon. Malawak ang aanihin, subalit kakaunti lamang ang manggagawa. Yan ang pangangailangan ng masisipag na manggagawa. Hindi yung pabaya, hindi yung passive. Kailangan ay maging masipag tayo sa ubasan ng Panginoon. Tandaan niyo ang isang katotohanan na ang Panginoon ay hindi namili ng mga walang ginagawa sa mundong ito. Yung mga tamad, sasabihin ko po sa inyo, kung kayo'y tamad sa normal na buhay, sa practical na buhay, hindi kayo pipiliin ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng tatamad-tamad. Makita nyo ang buhay ng mga alagad. Talagang mga batakyan sa trabaho. Meron silang kasigasigan kahit mali ang kanilang pagsisigasig. Yan ang mga pinipili ng Diyos katulad ni Apostol Pablo. Mali ang kanyang pagsisigasig nung una. Masigasig siya sa kanyang relihiyon. Subalit, itinuwid siya ng Diyos at makita natin na matindi ang naging accomplishment niya dahil hindi siya pabaya. Napakasipag ni Apostol Pablo, handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili sa bagay na nais ng Diyos na gawin. Ang ating pang-anim ay mga manggagawang gagawa kasama ang iba. Mga manggagawang gagawa kasama ang iba. Wala pong lone ranger sa ubasan ng Panginoon. Muli niyong pansinin ang katotohanan ito. Sa lumang tipan, makakakita kayo ng isang propeta na naglalakad sa kanyang sarili. Inaabot sila ng depression, inaabot sila ng pagkapagod, inaabot sila ng sinasabi nila sa Diyos, Panginoon, kunin mo na ako. Malala niyo si Elias o kaya ay si Elijah na kung saan ay napakasigasig ng taong ito. Kaya lang, lumalakad siyang mag-isa at nasabi nga niya sa Panginoon, wala ka nang natitirang tao sa mundong ito. Later on ay makita natin sa aklat ng Roma na sinabi ng Diyos, I have about 7,000 men who have never kissed the feet of Balaam. Pero ang punto natin dito ay napagod si Elijah dahil siya ay mag-isa na lumalakad. Sa New Covenant ay hindi yan pinapayagan ng Panginoon. Pansinin ninyo na kapag ka nagsugo ang Panginoon ay laging may mga kasama. Ganon din naman si Apostol Pablo ay natutunan niya ang katotohanan ito na hindi siya pwedeng lumakad lamang sa kanyang sarili. Lagi siyang nangangailangan ng kasama o kaya ay kailangan magsama siya sapagkat yan din ang nais niya na gagawin ng mga susunod sa Panginoon kalaunan. Kailangan ay maging daan yan sa pagdi-disciple sa iba. Kung tama nga lamang sana ang kaisipan natin sa banal na kasulatan, ay hindi tayo makikipagpaligsahan sa ibang mga tinatawag na mga Kristiyano.
Subalit, nababahabahagi na tayo ng katotohanan, iba-iba ang katuruan natin, nagdududa tayo sa iba, may mga talagang isinusugo ang diablo, galing ang pangalan ng Panginoong Kristo, kaya tayo ay nagiging maingat. Ang ganda sana kung lahat ng mga manggagawa ay meron talagang totoong puso sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan niyan ay maaari tayong makipagtulungan, anuman ang kanilang denomination, anuman ang kanilang grupo o kaya ay tinatawag na relihiyon. Kung tama lang ang ating mga direksyon, lalo na sa pagtuturo sa mga batas ni Kristo, ay talagang magkakaisa tayong lahat diyan. Ang ating pampito ay mga manggagawa na handang ibigay ang kanilang mga sarili. Mga manggagawa na handang ibigay ang kanilang mga sarili. Pakinggan niyo ang salita ng Panginoon sa Juan 12:24. Tandaan ninyo na malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, ay mananatili itong nag-iisa, ngunit kung mamatay ito'y mamumunga ng marami. Alam natin na una sa lahat ang tinutukoy ng Panginoon ay siya. Kailangan niyang mamatay. Pero ito rin ay katotohanan sa atin kung paano katotohanan ang sinabi niya tungkol sa isang butil. Halimbawa, yung butil, pag yan ay itinanim, mananatili muna siya doon sa ilalim ng lupa, mabubulok, at saka makikita natin na ito ay magkakaroon ng tubo kalaunan. At pagka yan ay tumubo, pagka yan ay namunga, tutugma yung sinabi ng Panginoon, namumunga ng tag-30, taga-60 at tiga-100. Pero dumaan muna siya sa kamatayan at kailangan ng bawat manggagawa ay patay sa kanyang sarili, sariling kagustuhan, sariling ambisyon, nang sa gayon sila ay magkaroon ng bunga. Ang ating pangwalo ay mga manggagawa na handang magsanay ng iba. Mga manggagawa na handang magsanay ng iba. Katulad ng nabanggit ko na dapat ay hindi tayo lumalakad na mag-isa sapagkat nangangailangan ito ng pag-disciple. Alam po ninyo, na-define ko na kung ano ang alagad ng Panginoon. Hindi alagad ng simbahan, hindi alagad ng relihiyon, kundi alagad ng Panginoon. Ang alagad ng Panginoon ay nagpabautismo. Yan ay dahil siya ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at nagsisi sa kanyang kasalanan, kaya siya nagpabautismo. Sa kanyang tamang proseso na ginawa ang 3 hakbang na yon, ay makikita natin na kapag ibinigay ng Diyos sa kanya ang kanyang espiritu, ay totoo siyang ipinanganak na muli. Ang susunod na hakbang diyan, siya ay tuturuan at ang mga basic ay mga utos ng Panginoong Kristo at pagkatapos ay sasanayin. I-recite ko po sa wikang Ingles ang sinabi ng Ephesians 4:11-13. Ephesians 4:11-13. Ganito ang sabi niya. He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Diyan ay makikita natin na tinuturuan ang mga manggagawa kung paano maglingkod sa Diyos, pero higit sa lahat ay makita sa kanila ang wangis ng Panginoong Jesucristo. So kung ikaw ay naturuan, huwag mong hintayin na puro kakaalaman. Kailangan yung kalamang yan ay ipasa mo yan sa iba. Tandaan mo, hindi yan mababawasan kapag ibinibigay mo sa iba. Nakinabang ang iba pero ang nasa sayo hindi nabawasan. So tandaan din natin ang katotohanan ito. It takes a disciple to make a disciple. You can never disciple yourself. You need somebody to teach you. And after that you were taught, ay kailangan mo ring magsanay sa iba o magturo sa iba. Pupunta tayo sa ating pangalawang punto. Dahilan kung bakit hindi na isusugo ang ibang mananampalataya. Ulitin ko, dahilan kung bakit hindi na isusugo ang mga ibang mananampalataya.
Kung babasahin ninyo ang ikalawang Timoteo 2:20, ay sinasabi diyan na maraming kasangkapan sa sambahayan. Subalit doon sa mga inilaan ng kanilang mga sarili upang linisin, inihahanda nila ang kanilang mga sarili para maging kagamit-gamit sa Diyos. So kung titingnan natin sa sinabing yan ni Apostol Pablo, kailangan ng isang mananampalataya na maging tapat sa tamang buhay. Nagpapakabanal siya, hintayin niya na tawagin siya ng Diyos. Pero kung isang mananampalataya ay hindi niya sinisikap na maging banal muna, mahirapan siyang maging kasangkapan ng Diyos. Baka siya ay maging kasangkapan ng dyablo. So kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, hintayin mo, mamuhay ka lang sang-ayon sa kanyang mga salita, magpakabanal ka, umiwas ka sa mga bagay na nagpaparumi sa iyo, at makikita mo isang araw ay magiging kasangkapan ka ng Diyos sa kanyang ubasan. Huwag nating limitahan ang kakayanan ng Diyos na gawin kang manggagawa. Ilaan mo ang iyong buhay para sa Diyos, magpakalinis ka, at ikaw ay magiging kasangkapan ng Diyos. Sa mga hindi nagsikap na maging malinis, baka mahaluan ang ating mga kaisipan ng hindi tama, tayo pa ang maging kasangkapan ng dyablo. At ako'y naniniwala, marami dyan ay hindi talaga diretso ang kanilang mga hangarin sa gawain ng Panginoon. Nahahaluan nito ng mga personal na paghahangad, at dahil dyan ay magiging kasangkapan sila ng dyablo. Ano yung mga hinahangad nila? Katulad halimbawa na pagpapayaman sa ministeryo o kay maging kilala sa ministeryo, yan po ay dahilan upang ang mga taong ito ay maging kasangkapan ng kaaway sa ubasan ng Diyos. Pangalawa ay natatakot sa kanilang buhay. Natatakot sa kanilang buhay. Malalako yung sinabi ng Panginoon. Kung babasahin nyo ang Lucas 14:25 hanggang 27, ay makikita nyo dyan kung paano nag-aanyaya ang Panginoon ng mga magdilingkod sa Kanya. Pero isa dyan sa mga sinabi niya na kailangan na ang isang manggagawa ay hindi siya natatakot sa kanyang buhay. Nabanggit ko kanina yung para tayong ipapadala na tupa sa gitna ng mga lobo o asong gubat. Yan ay sapagkat sa bawat lingkod ng Diyos na totoo, galit si Satanas sa mga yan. So gagawa ang dyablo ng mga kakalaban sa kanila, at ang mga ito kung takot sila sa kanilang buhay, ay hindi sila magiging kasangkapan ng Diyos. Maalala ko na naman na ang mga duwag ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan, at ang mga duwag na yan ay hindi sila naninindigan sa katotohanan. Mababasa rin natin diyan sa Lucas 14:25 hanggang 27 na ang mga nag-aalala sa kanilang sariling pangangailangan ay hindi kailanman magiging kasangkapan ng Diyos. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Hindi masama ang Diyos o ang Panginoon na pababayaan tayo ng mga manggagawa na mabuhay na parang miserable. Nais kong ipatuturo sa inyo na nung ako'y magpasimula na maglingkod sa Diyos, ako ay nagpadala doon sa Apari. Doon ako nagpasimulang magpastor. Ang allowance ko sa panahon na yan ay 3,000 sa isang buwan. At sabi ko, yung perang yan ay hindi ipapadala sa akin, kundi ibigay sa aking may bahay. Sapagkat sa panahon na yon ay meron na kaming 2 anak. Iniwan ko sila dito sa Maynila at doon ay naglingkod ako. Pero ito ang nakakalungkot, na pagkatapos ng 3 buwan ay pinababalik na ako ng aming pastor dahil kailangan ako sa gawain dito. Pinuntahan niya ako doon sa probinsya upang kausapin tungkol sa bagay na ito. Pero sa panahon na yan, nakapagpasimula na rin ako ng gawain at sinabi ko sa kanya, Pastor, ipagpaumanhin po ninyo pero hindi ko po pwedeng iwanan ang gawain dito. At alam niyo po ang ginawa? Sabi niya, kung ayaw mong bumalik, aalisin na ang iyong allowance. Sabi ko, hindi kami pababayaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ganong mga desisyon ay natuto ako at nakita ko na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa mga manggagawa.
Wala akong allowance at maalala ko na minsan ay gusto ko umuwi sa aking pamilya dahil matagal na rin ako sa probinsya, mga 2 buwan na. At sa pagkadesperado ko ay kinapakapa ko yung mga sobre na nilalagyan ng offering. At alam po ninyo, sabi ko parang iba ito at nakita ko na may 500 na nandoon sa loob ng sobre. Sa panahon na yan ay sapat na yan para sa pamasahe ko papunta pabalik. At alam nyo, ako po ay nakauwi. Kinausap ko na lamang yung humahawak ng offering o ng pera ng church na kalaunan sabi ko, hindi nyo tinitingnan ng mga sobre maigi. Nakakita ko ng naiwanan ninyo na sobre na may lamang 500. At sinabi ko sa kanila, ginamit ko na sapagkat ako'y umuwi sa aking pamilya. So tingnan po ninyo, ang Diyos ay hindi niya pababayaan ang kanyang manggagawa. Pero natatawa ako sapagkat marami kapag ka nag-aanyaya o nangangailangan ng mga kumpanya ng manggagawa, takbuhan ng mga Kristiyano doon pagkatapos ay sasabihin nila, supporter na lang ako sa gawain. Pero ang totoo, kalaunan ay nakakalimutan nila. Ang Diyos ay matagal nang naghahanap ng mga manggagawa. Walang gaanong pumapatol kasi marami ay nag-aalala sa kanilang mga buhay at pangangailangan. At itong mga taong ito, mamamatay kayo na hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos hanggat hihintayin nyo na kayo muna yumaman sa mundong ito, hindi yan kailangan ng Panginoon para kayo ay makapaglingkod sa Kanya. Sa halip nga nung isusugo niya ang kanyang mga alagad, kung matatandaan ninyo ay pinaiwanan ang kanilang mga lukbutan, ang kanilang mga pitaka, wallet, dahil gusto ng Diyos na makita ng mga manggagawa na kapag kayo ay humayo, hindi niya tayo pababayaan. Ewan ko kung maniwala kayo dyan. Kung hindi kayo maniniwala sa katotohanan yan, hindi kayo makakapaglingkod sa dakilang Ama. Ang pang-apat natin ay matibay na kaugnayan sa sanlibutan. Matibay na kaugnayan sa sanlibutan. Ang dami hanggang ngayon, talagang makamundo pa sila. Tandaan ninyo, sinabi ng Panginoon o ni Apostol Juan sa 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. Kapag ang manggagawa, mahal niya ang sanlibutan, gusto niya ng magarang bahay, gusto niya ng magagarang sasakyan, ang dami niyang ambisyon dito. Maraming gumagawa niyan sa ubasan ng Diyos. Sila ay nagiging negosyante sa gawain ng Diyos. Ang dami pa nga dyan ay pumapasok sa networking. Alam nyo, mas gugustuhin ko pa ang mga pastor na nagtatrabaho, gumagawa sila, paminsan-minsan ay nagkakarpintero o kaya ay nagbebenta ng kabaong kaysa sa mga tao na pinapasok ang networking at pagkatapos ay iaalok niya sa kanyang hawak na iglesia. Ingat po kayo dyan. Pagkakapirahan lang kayo dyan at alam niyo, yan ang dahilan kaya may mga relihiyon na nadadali ng milyon-milyon. Tingnan nyo, may mga pastor na na-involve sa scam. Yan ay sapagkat ginamit nila ang kanilang posisyon para mahuthutan ang kanilang mga miyembro. At nakakalungkot kung isa ka doon sa nadaya ng scam na yan dahil ikaw ay naghahangad din ng kayamanan ng mundong ito. So, nandiyan ang matibay na kaugnayan sa sanlibutan at personal na ambisyon. At ang susunod pa ay connection sa mga mahal sa buhay. Connection sa mga mahal sa buhay. Lucas 9 ay makikita natin diyan ang pag-aanyaya ng Panginoon sa mga ilang kalalakihan. Yung isa doon ay malaki ang kanyang kaugnayan sa kanyang mahal sa buhay. Hayaan mo muna akong ilibing ko ang aking ama at pagkatapos yung sabi ng isa na nagboluntaryo na susunod sa Panginoon ay nakita ng Panginoon ang kanyang puso na nagaanap siya ng komportableng buhay kaya hindi siya tinanggap ng Panginoon. May mga kaugnayan sila sa mga mahal sa buhay na hindi maputol-putol, mga personal na ambisyon. Yan ang dahilan kaya hindi sila maisusugo ng Diyos. At siyempre, kasama na dyan ang ating pampito, kakulangan sa pananalig sa Diyos. Kakulangan sa pananalig sa Diyos.
Pero yung mga bagay na yan ay makikita na doon sa iba't ibang aspeto na nabanggit ko na sa inyo. Sila ay hindi maisugo dahil ang dami nilang alalahanin dahil kulang sila sa pananalig sa Diyos. At ang susunod ay ayaw magsanay. Ayaw magsanay. O hindi ba maraming ganyang mananampalataya na gusto nila panglinggo lang sila. Tandaan ninyo ang katotohanan. Walang na-disciple na tuwing linggo lang uma-attend sa church. Walang na-disciple na ganyan. Talagang kailangan nilang maglaan ng sariling oras ng pag-aaral sa banal na kasulatan. Kailangan ay meron silang pagpapasakop sa kanilang mga leader. Kailangan ng mga bagay na yan kung gusto natin na tayo ay talagang ma-disciple. Ang Panginoon ay hiniling sa mga alagad niya na iwanan ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ko sinabing tuluyang iwanan, kundi kaya nilang tiisin na sila'y malayo sa kanila pansamantala upang sila ay masanay ng Panginoon sa gawain. At kung hindi ka magsasanay, huwag ka na ring humayo kasi kakasangkapanin ka lang ng kaaway sa kanyang ubasan. Isang bagay pa na nais kong sabihin sa inyo, hindi tayo tinawag para maggitara, hindi tayo tinawag para kumanta, tinawag tayo para gamitin ang ebanghelyo sa pangangaral at tayo ay gumawa ng mga alagad. Hindi ko ipinagbabawal ang pagsamba sa Diyos, pero nakikita ko na ang dami ay gusto, nandoon lang sila sa music ministry, pakanta-kanta doon, nandoon sila na mag-practice, nag-enjoy sila doon at kapag ka-Sunday ay pinapalakpakan. Kaya ang dami-daming tao yan ang gusto at marami rin naman gusto nila yan kasi naiengganyo ang maraming tao sa pamamagitan lang ng ganyan-ganyan kaya hindi sila nagiging totoong alagad ng Panginoon because they can never risk their lives for the sake of the gospel and of the Lord Jesus Christ. Anong uri ng mga alagad ang mga ito? Mga kapatid, naway gumising tayo sa katotohanan ito. Ang ating pangatlong punto, ang mga humihingi ng mga manggagawa. Ang mga humihingi ng mga manggagawa. Tingnan nyo, ang mga humihingi ng mga manggagawa sa Diyos ay dapat handa ring maging manggagawa. Pakinggan ninyo ang sinabi ng Panginoon sa Lucas 10:2 at 3. Sinabi niya sa kanila, mga alagad yan, sagana ang aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Isinusugo kayong lahat na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ito pala yung talata na binabanggit ko sa inyo. Pero makikita nyo na pinapapanalangin ng Panginoon ang kanyang mga alagad, subalit kalaunan ay sila pala yung sasabihan niya, humayo kayo, isinusugo ko kayo na parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Siguro nung sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng mga manggagawa. Nag-iisip ang iba na magturo ng iba. Pero sabi ni Lord, huwag ka na magturo. Ikaw, humayo ka. Ganyan din naman sa atin. Huwag na kayong maghanap ng ibang tao. Sarili niyo na lamang ang kailangan niyong sabihan na susunod ako sa Panginoon. Punta tayo sa pag-uugali na pinapalabas ng utos na ito ng Panginoon at makikita natin yung salitang dependence. Dependence. Even workers must have to be asked from God. So, we need to see that we are God's dependent. Nakadepende tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. At alam niyo, gustong-gusto ng Panginoon na makita natin ang katotohanan yan na lahat ng mga pangangailangan natin ay magmumula sa Kanya, maging ang mga manggagawa ay hilingin sa Kanya, nangangahulugan yan, na nasa Kanya lahat ng ating pangangailangan. At alam po ninyo, hindi ka lugi pag magtiwala ka sa Diyos, nakadepende ka sa Kanya, yun ang gusto niya. Kaya niya sinabi, unless you become like little children, you will never enter the kingdom of God, ay sapagkat ang mga bata ay very dependent sila sa kanilang ama. At nais ng Diyos ng ganyan. Hindi yung gusto niyang gawin ng mga bagay-bagay sa kanyang sarili lamang, ayaw niya ng pamamaraan ng Diyos, ayaw ng Diyos ng ganon. At maalala ko rin ang sinabi ng Panginoon,
Apart from me, you can do nothing. That means we need to depend on the Lord, and God will never fail us because we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Sa ating pagwawakas ay nais kong iyuko natin ang ating mga ulo habang pinapakinggan ninyo ang mga katanungang ito na sasabihin ko sa inyo. Nalalaman mo ba na minsan ay kailangan ang iba upang akayin sa Diyos ang iyong mga mahal sa buhay? Pumapayag ka ba na isugo o magamit para sa mga taong dinadala ng Diyos sa iyo? Pangatlo, nakikiisa ka ba sa mga tinawag ng Diyos sa ganitong gawain? Naunawaan mo ba na maaari kang gamitin ng Diyos sa kabila ng iyong mga kahinaan? Pakinggan po ninyo ang aking panghuling sasabihin. Kalimitan ay naghahanap tayo ng ating lakas o kaya mga magagawa. God only need a yielded heart. Yung naisukong puso sa Kanya, handang manalig sa Kanya, handang manangan sa Kanya, at huwag niyang intindihin ang kanyang mga kahinaan. Because when we are weak, then God is strong. Dito po tayo magtatapos dito sa ating napag-usapan at dalangin ko na naway patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po muli sa lahat.